Kakaiba ang kaba sa dibdib ni Margarita habang nakaupo sa harapan ni Daniel sa loob ng study room. Naibaba na niya ang kape sa center table nang pumasok siya dito, pero nagtataka siya dahil hindi pa naman siya nakakahigop ng kape ay tila tinamaan na siya ng nervyos. Kitang-kita kasi ang pag-angat ng kanyang balikat at ganoon na rin ang kanyang damit. Sa bawat paghinga niya ay sabay rin sa pag-angat ng kanyang kasuotang pantaas. Pakiramdam niya, nabibingi siya sa katahimikan. Naroon din sa loob ng kwarto sina Fernan, Roger at Dr. Sarmiento. Seryoso ang mukha ng mga ito at tahimik lamang sa likuran ni Daniel. Habang si Daniel naman ay parang tigre na nag-aabang lamang ng mataimtim sa kanyang hapunan. Bakit ganito siya makatitig sa akin? May nagawa ba akong mali? Tumatagaktak ang kanyang pawis mula sa kanyang noo. Habang pansin naman ng Ginoo ang pagtibok ng kanyang puso, ganoon na rin ang pagdaloy ng pawis niya mula sa mahaba at makinis niyang leeg hanggang sa pagitan ng kanyang dibdib. Napalunok sa Daniel ang makita ang malulusog niyang dibdib, kung kaya naman binaling kaagad dito ang paningin sa kanyang mukha, sa kanyang maamo at inosenteng mukha, sa mukhang dulot ng mapait na nakaraan. Bumuntuhin nga siya at patuloy lamang ang paligsahan ng katahimikan sa pagitan nilang dalawa hanggang sa nagpa siya si Margarita na basagin na ito. Daniel, nanginginig niya ang tawag dito. May nagawa ba akong mali? Seryosong-seryoso kasi ang mukha mo. Pilit man itong tumawa, ay bakas pa rin ang takot ito sa Ginoo. Margarita, nagsimula nang sumagot ang Ginoo. Hindi mo malang ba naisip magtanong? Dagdag pa nito. Kumunot naman ang kanyang noo. Magtanong tungkol saan, Daniel? Kung bakit wala na isang salamin dito sa bahay? Sagot nito. Nagulat man siya sa sinabi ni Daniel. Ay pinili niya maging kalmado. Nagtanong ako, isang beses sa mga tauhan. Nagtanong ako, pero hindi sila nagsasalita. Sagot naman niya. Dahil harap pa rin sa kanyang paa, hindi makadikwatro si Daniel, kaya napahalagip na lamang at bumalik sa tanong ng dalaga. Bakit hindi ka nagtanong sa akin? Dagdag pa niya. Dahil natatakot ako sa iyo, sambit ng dalaga. Hindi pa man niya natatapos sabihin na kanyang sasabihin, ay pinangunahan na ito ni Daniel. Hanggang dito lamang ang narinig ni Daniel mula sa kanya dahil sa naramdaman ng Ginoo. Nakaramdam siya ng lungkot. Natatakot siya sa akin. Pero bakit? Tanong niya sa kanyang sarili. Patuloy sa pagsasalita si Margarita, pero wala na siyang naririnig pa. Pinagmambasan lamang niya ang pagbuka ng bibig nito. Subalit mas na maigi, matakot siya sa akin. Mas dapat nakatakutan niya ako. Para mas mabilis, namin maisagawa ang plano. Ano niya sa sarili. Kaya simula ng oras na iyon, ay nagpa siya siyang maging mas matigas kay Margarita. Daniel, bumalik ito sa ulirat niya na marinig ulit na malinaw ang tawag niya. Malambing na ang tawag ni Margarita. Nais mo bang malaman kung bakit? Tinanong niya ng diretsahan si Margarita. Hindi ito nagsalita, pero tumango ito. Handa ka bang harapin ang mapait na katotohanan ng dulot na nakaraan? Tanong pa niya rito. Oo, Daniel. Matigas at determinado ang sagot ng dalaga. Sa oras na simulan natin ito, wala nang atrasan pa. Paliwanag pa ng Ginoo. Sigurado na ako, Daniel. Patay na rin naman ako, hindi ba? Nangiwi si Margarita sa kanyang sinambit. Sige, at pag-isipan mong mabuti bago ka sumagot. Dahil ang iyong desisyon ang magdidikta sa nalalabi mong buhay. Sabi nito. Napalunok ang babae at bumalik ang kabang panandali ang nawala at inaangat na Daniel ang kanyang kamay upang tawagin ang dalawang tauhan niya. Dali-dali naman itong sumunod sa kanya at tinawakan si Margarita sa magkabilang balikat. Lumingon si Margarita sa dalawa at inamin niya natakot siya ng bahagya sa marin na pagkakahawak ng dalawa sa kanya. Pero nagwika si Fernan. Huwag kang matakot. Wala kaming gagawin sa'yo. Protection ito kung sakali man na maisipan kang gawin sa iyong sarili.
Alam ko naman, hindi man sigurado kung papaniwala ng mga salita ng lalaki ay hindi ito pumalag. Sa isip-isip niya, wala rin siya magagawang laban sa 4 na lalaking nasa loob ng silid na ito. Maya-maya pa ay lumapit ang doktor at humarap sa kanya. Huminto ito at inalagay sa kanyang harapan ang bag na bitbit nito. Huminto ito sa kalagitnaan at lumingon kay Daniel. Sigurado ka na dito, Daniel? At nagbigay ng go signal si Daniel. Huminga ng malalim ang doktor at kinausap ang babae na kanina pa nakatingin sa kanya. Margarita, ano man ang iyong makita, just know na wala kang kasalanan. At ito ay pansamantala lamang. Nasa iyo ang desisyon, okay? Hindi man niya maintindihan. Ang sinabi ng doktor ay tumango na lamang siya. Kaya naman, may makinang na bagay na nilabas ang doktor mula sa kanyang bag. At kung hindi siya nagkakamali, ito ay isang salamin. Salamin? Aanin naman namin ito. At anong kanalaman nito sa akin? Hindi maintindihan ni Margarita kung ano ang kanyang mararamdaman. Dapat pa siyang kabahan, matakot o ano. Ipinikit niya saglit ang kanyang mga mata at pinagyakap ang kanyang 2 palad habang patuloy sa paghawak ang 2 lalaki sa kanyang balikat. Muli niyang narinig ang tinig ni Daniel. Margarita, buksan mo ang iyong mga mata. Pero pinagbabawalan kitang saktan ng iyong sarili. Naintindihan mo ba? Oo, Daniel. Maikli niyang sagot habang patuloy pa rin nakapikit. Ninanamnam niya ang kaba na naglalaro sa kanyang dibdib. Kung handa ka nang harapin ang isang malupit na katotohanan, imulat mo ang iyong mga mata. Wika ng lalaki. Pinagmamasdan lamang na Daniel ang babae mula sa kinauupuan niya. Hanggat maaari, ay gusto niya itong itago. Pero alam niya, walang sikretong kailan may mananatili sa hukay. Kaya kahit masakit ang katotohanan, ay nagpasya siyang sabihin ito kay Margarita. Isa pa, ayokong samantalahin ang kanyang kabaitan. Ilang araw lang kami nagkasama, pero iba ang aking nadarama tuwing kasama ko siya. Pilit mang itago ni Daniel ang kanyang damdamin, ay unti-unti itong lalabas. Kaya minabuti niyang simulan na kaagad ang plano niya bago pa maging sagabal ang sarili niyang puso. Hinahanap-hanap kita sa umaga, Margarita, at hindi yun magandang balita para sa akin. Kadapat wakasan ko na habang hindi pa ito nagsisimula. Pangungumbinsi sa sarili. Nakita niya, nagsimula na si Margarita, imulat ang kanyang mga mata. Napahigpit ang hawak niya sa magkabilang armrest ng sofa na kanyang inuupuan. Huminga ng malalim si Margarita at saka iminulot ang malamlam pero magaganda na yung mata. Mabigat man ang kanang talukap dahil sa mga sugat. Pilit niya itong iminulat. Pero imbis na matuwa dahil sa unang beses niya makikita ang sarili sa salamin, ay nagulatang siya sa refleksyon na sumalubong sa kanya. At ang salitang tanging kanyang nasambit ay ang salitang halimaw, halimaw. Sigaw niya. Nabuksan niya ang kanyang mga mata sa kauna-unahang pagkakataon. Nang makita ang sarili sa salamin, nangilid ang kanyang luha at unti-unti nanginig ang buong katawan. Akma itong hahawakan ng kanyang mukha, pero pinigilan kagad ito ni Fernan at Roger sa pamamagitan ng paghawak sa kanyang 2 kamay. Ramdam na ramdam nila ang malakas na pagpupumiglas si Margarita. Sa loob ng halos 1 oras, wala itong ibang sinabi, kundi ang salitang halimaw, halimaw. Ang paghihinagpis si Margarita ay ramdam sa buong silid. Walang humpay ang pagpalaho nito, kasabi ng isang katagang paulit-ulit itong binabanggit. Para siyang isang sirang plaka na matapos ng pabalik-balik sa isang nota ay tumigil sa pagtunog. At kagaya nito, ang buong katauhan at mundo ni Margarita ay tumigil sa pag-ikot. Iisa man ang katagang lumalabas sa kanyang bibig. Punong-puno naman ang hinanakit ang kanyang puso't isipan. Ang mukha ko, ang maganda kong mukha. Nasaan ang maganda kong mukha? Mga hayop. Ito ang nilalaman ng kanyang puso. Ito ang pinagsisigawan ng kanyang durog at ayurakang pagkatao. Pero dahil sa pagkagulat, ay natulala lamang ito. Nakatingin sa direksyon ng salamin. Pero tagus-tagusan ang naaabot ng mga mata.
Parang baliw si Margarita ng mga oras sa iyon. Panibo ka lamang ng kanyang bibig, panay sambit ng walang tinig, panay tulo ng luha na hindi matapos-tapos ang dahil sa pighati. Sino ba naman ang hindi mababaliw kung dating mukhang sinasamba ng mga kalalakihan ay hindi mo na ngayon makikilala? Sa pagkurap ng mga mata ni Margarita, nakita niya sa salamin ang malahalimaw niyang figura. Isang mukha na puno ng peklat at tahi, dulot ng bugbog, tama ng bala at mga kalmot. Simula sa bandang kanan ng kanyang noo, isang mahabang peklat ang tahi ang bumabagtas patungo sa kanyang kanang kilay, pababa sa matangos siyang nose bridge. Gayun na rin ang tahi sa talukap ng kanyang kaliwang mata. Kapansin-pansin, ang paglubog ng kanang pisingin niya na madurog ng ilang buto sa panga nito. Kaya minarapat na lamang nila na bigyan ito ng pampakalma na panandalian, dahil kung hindi, baka tuloy na itong mawala sa sarili. Matapos surukan ni Dr. Sarmiento, ay nawalan ito ng malay. Agad naman nila itong inihiga sa sofa kung saan siya nakaupo kanina. Napabuntong hininga ang lahat at nag-usap-usap habang namamahinga si Margarita. Labis na awa ang nilang maramdaman na makita kung paano halos masiraan ng bait si Margarita. Ang noy mabait at maaliwalas sa mukha ay tila sinakluban sa damakmak na problema. Naghihinagpis ang puso ni Daniel ng mga oras sa iyon. Hindi mo lamang niya magawang maamo ang babae. Dahil ito ang isa sa marami pang mga bagay na kailangan niyang pagdaanan at malagpasan mag-isa. Nakahawak ng matindi ang kanyang dalawang kamay sa sofa. Mabuti na lamang at hindi pa magaling ang kanyang paa. Kung hindi, baka inalo niya ito agad-agad. Sa kanyang isipan, I am sorry Margarita. You must face this alone. Kung gusto mo talaga makapaghiganti sa mga Valdamesa, at kung karapat-dapat ka bang isama sa mga plano ko, kailangan mong patunayan at pagsumikapan ito. Simula lang ito ng dilubyong kakaharapin mo pa. Lumilipad na kanyang isipan sa mga panahon na iyon na kailang tawag pa ang doktor sa kanya bago niya ito marinig. Daniel, ano ba sa tingin mo ang magiging desisyon niya? Tingnan mo nga nangyari. Halos mabaliw-baliw siya. Diyan pa lang. Paano pa kung malaman niya ang nais mong ipagawa sa kanya? Ang sabi ni Dr. Sarmiento sa kanya. Hindi umimik si Daniel. Pagkos ay kumuha lamang ito ng tabako, malapit sa kanyang kinakaupuan. Agad naman itong sinindihan ni Fernan. Isang paraan kasi na ito upang makapag-isip-isip. Pinagmasdan niya si Margarita, nakasalukuyang nakahiga sa sofa na walang malay. She'll come around, ang sabi niya sa sarili. Roger, tawag niya sa tauhan. Iayos mo nga ang hita ni Margarita. Nakalaylay ang isa niyang paa. At sumunod naman agad si Roger at maiging inayos ang higa ni Margarita. Kumuha pa siya ng unan at kumot para sa babae. Ito ang isa sa mga oras na hindi niya makakalimutan. Pinagbasdan niya ang payapang mukha ng babae. Nakakunot ang noo nito, pero mas payapa na ito kaysa kanina. Margarita, bakit limaw ang unang mo nakita sa salamin? Kagandahang anyo lang ba ang tingin mo ay meron ka? Pagkataka nito sa sarili, hindi mo ba nakikita kung gaano ka kahalaga? O sadyang nilaso na ba ng Valdamesa ang iyong isipan patungkol sa iyong sarili? Napakagat ito na madin sa kanyang labi at sabay napasigaw sa galit. Walang hiya talaga. Napalingon ng tatlong kasama niya sa kwarto. Daniel, bakit? Tanong ng doktor. May masakit ba sa'yo, bossing? Tanong naman ng isa. Umiling siya at sumagot. Wala. Nalaala ko lang kung gaano kasama ang mga Valdamesa. Nababanas ako at di ko magipigilang manggalaite. Kapansin-pansin ang pagtahimik ni Sarmiento. Sa tubig kasing pag-uusapan ang pamilyang iyon, halatang hindi siya komportable dito. Pero sa umpisa pa lamang ay alam na ni Daniel kung ano connection ang meron siya sa mga ito. Kaya kahit ilihim, ay talaga namang alam ni Daniel ang katotohanan. At ayos lamang niya na gamitin ito sa sariling kapakanan. Ate Margarita. Bago pa lumalim ang usapan, ay nagpaalam na si Sarmiento para siya makapagpahinga. Daniel, sa palagay ko, ay kailangan nang ilipat ni Margarita sa kanyang silid.
At gusto ko na rin makapagpahinga. Pakiusap nito. Sige, Dr. Sarmiento. Salamat. Magiging abala ka bukas kaya kailangan mo na mahabang pahinga. Sumabay ka na sa amin paluwas sa syudad sa Makalawa. Tugon naman ni Daniel. Kung kaya umalis ang doktor at ang dalawang tauhan naman ay binuhat si Margarita papunta sa kanyang silid. Dalahin niyo siya sa kwarto ko. Mahirap na at baka makaisip na naman siya magpakamatay. 10 oras na ng gabi na magising si Margarita. Ramdam niya ang lamlam at bigat ng kanyang mga mata. Gayun din ang bigat ng kanyang buong katawan. Bunga ng pampakalma na itinurok sa kanya. Ngunit walang sinabi ang mga ito sa bigat ng pasakit na nakabalot sa kanyang puso. Na si Yasser ay tinuturing na pinakamaganda sa kanilang nayon. Isa na lamang hamak na halimaw. Bahagya siyang gumilig pagilid at doon ay nakita niyang nakaupo ang isang matipunong figura. Si Daniel, sabi ng kanyang isipan. Lumingalinga siya at ang pagtanto, hindi niya sariling kwarto iyon. Dahan-dahan siyang tumayo sa pag-akala na himbing na natutulog ang Ginoo. Pero bago pa niya maitapang ang kanyang paa sa sahig, ay nagwika ito gamit ang seryoso, malamig at malalim na tinig. Magpapakamatay ka na naman ba, Margarita? May tigas sa boses ito. Kitang-kita ang kapangyarihan sa tono. Kaya napasagot na lamang siya ng ganito. Hindi, Daniel. Akala ko natutulog ka. Ayaw siya nakatanggang balain pa. Lilipat siya na ako sa aking kwarto. Huwag kang umalis. Pagsisilbihan mo pa ako. Kanina pa kita hinihintay magising. Mariin itong sabi. Napasang-ayon na lamang si Margarita at umayos ang upo sa gilid ng kama na nakatapat sa Ginoo. Nagugutom ka ba? Ano ang gusto mo? Ikuha mo ako ng alak. Saluhan mo akong uminom. Deklarasyon nito. Napataas ang kanyang kilay, pero sumunod pa rin. Ang tanging ilaw lang na nagbibigay liwanag sa kwarto ay ang ilaw mula sa buwan. Buksan mo ang ilaw, pagkahatid mo ng alak sa akin. Dagdag pa nito. Natigilan saglit si Margarita na marinig ito. Pagkatapos may hatid ang baso na may alak, ay humiling ito sa kanya. Pwede bang wag na lang buksan ang ilaw? Nahihiya na yung sabi. Humigpit ang hawak na Daniel sa baso. Alam niya kung anong dahilan ng babae. Pero hindi siya sang-ayon dito. Buksan mo ang ilaw at mag-uusap tayo. Walang pag-aatubiling sabi nito. Napabuntuhin nga na lamang si Margarita, pero pinili pa rin sumunod. Sige, Daniel, sabi nito, at muling upo sa harapan niya, at patuloy na pinaglingkuran ng lalaki. Pero isang bagay na napansin ni Daniel sa kanya, hindi kagaya noon, parati itong nakayuko, at tinatago ang mukha sa kanya. Nainis sa kanya si Daniel, at tinawag siya. Lumapit ka sa akin. Utos ito. Ha? Pagmamaang-maangan naman niya. Sabi ko, lumapit ka sa akin. Matigas sa ulit ito. Kahit nakayapak pa, ay sinunod niya si Daniel. Pagkatapat ito sa kinuupuan, ay bigla niya itong hinila. Iniiwas ang paa niya hanggang sa mapaupo si Margarita sa kanyang mga hita. Hawak niya ang isang braso nito habang nakasuporta sa bandang likuran ang isa pa niyang kamay. Habang ang dalawang kamay naman ng Margarita ay nasa dibdib ni Daniel upang mapigil ang mapasubsob ng kanyang mukha sa dibdib nito. Daniel, kakawala pa sana siya, pero mahigpit ang pagkakahawak nito sa kanya. Bumilis ang tibok ng kanyang puso at ganoon din naman ang Ginoo. Unti-unti, inaayos Daniel ang pagkakaupo nito sa kanya. Tinitigan niya ito sa magagandang mata nito. Ang kulit kayo maging mga mata ng Margarita na kasing natural at presko ng kapaligiran. Huminga ng malalim si Daniel sa pagpipigil sa sarili, habang si Margarita naman ay hindi mapakali. Nakatingin siya sa mukha ko ngayon. Nakakahiya. Bakit niya tinititigan ang mukha ng isang halimaw? Pagkatalo ng kanyang isipan. Daniel, magwiwika pa lamang sana siya nang bigla siyang barahin ni Daniel. Hinaplos ang mainit at malaki nitong kamay ang maliit na mukha ni Margarita. Hinawakan ng baba at inalapit ang mukha nito sa kanya. Ang kanilang mga bibig
ay meron na lamang 1 pulgadang layo mula sa isa't isa. Napalunok ang dalaga at bahaging umawag ang bibig, habang si Daniel naman ay patuloy pa rin ang pakikipagbaka sa sariling pagnanasa ng kanyang laman. Pero sa huli ay gumulantang kay Margarita ang mga katanggal sinambit ng Ginoo. Margarita, simula ngayon, gusto ko, paglingkuran mo ako ng iyong katawan. Simula ngayong gabi, hanggang sa mga nalalabing oras pa ng iyong buhay. Nanigas siya na parang estatwa. Hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig. Kitang-kita, ang maliliit na butil ng pawis at pumapatak sa kanyang noo. Kahit pa nakabukas naman ang air condition sa kanilang kwarto. Paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan ang mga katagang sinambit ni Daniel. Paglingkuran mo ako ng iyong katawan. Ang iyong katawan. Simula sa gabing ito. Napalunok na lamang siya at napaawang ang bibig. Dali-dali, isang pares sa mainit na labi ang dumampi sa kanyang maninipis na labi. Pagkakita kasi ni Daniel dito, ay hindi na siya nakapagpigil. Ramdam niya ang matinding init ng kanyang katawan na makita pa lamang ito natutulog ng mahimbing sa kanyang higaan. Idagdag pa rito, ang pagkakaupo ng dalaga sa kanyang malalapad at matitigas sa mga hita. Kung kaya naman, hindi na niya pinigilan pa ang kanyang sarili. Inalapat niya ang kanyang malaking palad sa likuran ng babae at dahan-dahan inalalayan ito papalapit sa kanya habang ang kanyang mga labi ay nasa matamis sa labi ng dalaga. Hindi na nakatanggi pa ang dalaga. Nais man na kanyang isipan na umalis sa bisig ng Ginoo, isa namang kontra ng kanyang katawan. Bawat isa sa kanila ay nangungulila sa hawak at haplos ng pagmamahal. Kung kaya naman, nagpatiano na lamang sila sa bugso ng kanilang damdamin. Sa pagkakataong ito, bukod sa huni ng kuliglig at paghampas ng alon sa dalampasigan, tanging nilang daing ang maririnig. At tuloy na pinagkalob ni Margarita ang kanyang katawan kay Daniel bilang kabayaran sa kanyang pangalawang buhay. 10:00 ng umaga at tirik na ang araw, pero mahimbing pa rin ang tulog ni Margarita. Nakuunan siya sa braso ni Daniel habang nakahilig na nakadantay naman ang braso nito sa dibdib ng lalaki. Isang katok ang narinig Daniel. Kung kaya naman, dali-dali ng tinakpan ng kumot ang hubad ng katawan ni Margarita. Kanina pa siya gising, pero hindi na ito nais gambalain. Alam niyang napagod ito sa pagsisilbi sa kanya kagabi. Hindi napigilan ni Daniel na mapangiti kapag naalaala niya ang gabing kanilang pinagsiluhan. Sa loob niya, puring-puri niya ang babae. Para sa kanya kasi, ay naiiba ito. Muli siyang nabalik sa realidad ang bumukas ang pinto ng biglaan. Malakas sa tinig na agad niyang napigil. Boss, ano? Bati sana na maingay na bunganga ni Fernan. Nang magulat ito sa nakita. Anak ng te, sabay takip sa bibig niya ni Roger. Tumingin na masama si Daniel, pero pinapasok sila nito. Hindi naman mapigil ang mga asar at gumising ni Fernan habang sila ay papalapit. Kaya nabigyan ng senyales si Daniel na hinaan lamang ang tinig niya para hindi magising ang babae sa kanyang tabi. Dahan-dahan siyang umupo sa kama habang maingat na inadalayan ang ulo at baraso ni Margarita. Boss, matinig ka talaga. Walang injury sa iyo Bate nito. Gago ka talaga, Fernan. Kung ano-ano ang sinasabi mo riyan. Pula ni Roger. Sa wakas, boss, akala ko di ka makaka-score kay Miss Margarita Pangangantsaw pa nito. Pigil na tawa ni Fernan at Roger. Bumuntong nga si Daniel. Dahil alam naman niya hindi siya titigilan ng mga ito. Oo na, Fernan. Itiko mo na ang bibig mo at baka magising pa siya. Wika nito. Pinagod mo ata, boss Reklamo pa nito. Binuntukan si agad ni Roger. Bakit di mo kasi ayain yung chika babes mo nang hindi mo ginugulo si boss? Napakamot ang ulo si Daniel. Tama na. Para kayong aso at pusa. Si Sarmiento nasaan? Mag-uusap na kami patungkol sa plano. At kasama na rin si Margarita. Ihanda na ninyo ang pipirmahang dokumento ng bawat trabahador dito. Naintindihan nyo? Areglado, boss. Sagot naman ni Fernan at Roger. Oras na para magpaalam kay Margarita. Oras na ng paghihigante. Oras na ng pagbagsak ng mga baldamesa.
Nakakuyom ang dalawang palad ni Daniel na kung saan bakas ang determinasyon, galit at sumpa sa kanyang mukha. Ito na ang oras ng paghihiganti.